Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga paraan ng pagpapasalamat sa kabutihan ng kapwa. Tingnan ang mga larawan. Ano ang nararamdaman mo kapag may tumutulong sa iyo? Ano ang dapat mong gawin kapag may nagpakita ng kabutihan sa iyo? Ngayong araw, pag-aaralan natin kung paano tayo nagpapasalamat sa kapwa. Ano ang pasasalamat? Ang pasasalamat ay pagpapakita ng pagkilala at pagtanaw ng utang na loob sa taong gumawa sa atin ng mabuti. Mga simpleng paraan ng pagpapasalamat. Pagsabi ng salamat po o thank you. Pagngiti at pagbigay galang. Paghawak kamay o pagyakap kung nararapat. Pagtulong din sa iba. Paggawa ng simpleng thank you note o maliit na drawing. Kapag tayo ay gumagawa ng kabutihan sa iba, nagiging mas mabuti at mapagmahal tayong tao. Natututo rin tayong makiramay at magmalasakit. Basahin natin. Ang regalo ni Mika. Isang araw, naiwan ni Mika ang kanyang baon sa bahay. Gutom na gutom siya ng oras ng recess. Napansin iyon ni Lani, ang kanyang kaklase. Gusto mo hati tayo? Sabi ni Lani habang iniaabot ang kalahati ng kanyang sandwich. Masayang tinanggap ni Mika ang pagkain at kumain sila ng magkasama. Pagkatapos ng klase, gumawa si Mika ng maliit na thank you card gamit ang papel na natira sa kanyang notebook. Isinulat niya, "Salamat Lani, ang bait mo." Ibinigay niya ito kinaumagahan. Ngumiti si Lani at sinabing, "Wala yon, Mika." Mula noon, mas lalo silang naging magkaibigan. Ano ang nangyari kay Mika? Paano siya tinulungan ni Lani? Ano ang ginawa ni Mika upang magpasalamat? Ano ang naramdaman ni Lani nang makatanggap siya ng card? Ano ang natutunan mo sa kwento? Ang pasasalamat ay hindi lang sinasabi, kundi ipinapakita sa gawa. Maaari tayong magsabi ng salamat. Maaari tayong magbigay ng tulong kapalit ng kabutihan. Maliit man na aksyon, malaking saya ang naidudulot. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot.
Ano ang tamang gawin kapag may nagbigay sa'yo ng laruan? Anong simpleng paraan ng pagpapasalamat? Alin ang hindi paraan ng pagpapasalamat? Ano ang ginawa ni Mika sa kwento? Bakit mahalagang magpasalamat? Gawin natin. Gumawa ng isang thank you card. Ikalawang araw, mga paraan ng pagpapasalamat sa kabutihan ng kapwa. Ano ang gagawin mo kapag may tumulong sa'yo? Paano mo ipapakita ang iyong pasasalamat? Ngayong araw, matututuhan natin ang iba't ibang paraan ng pagpapasalamat. Ano ang pasasalamat? Ang pasasalamat ay pagtanaw ng kabutihan at pagbibigay galang sa taong tumulong sa atin. Naiisa-isang paraan ng pagpapasalamat. Pagsabi ng salamat po o thank you. Pagngiti o pagyakap. Pagtulong din sa iba. Pagbibigay ng thank you note, drawing, o simpleng regalo. Pagsunod sa payo o utos ng tumulong. Pagpapakita ng mabuting asal. Basahin natin. Ang tulay na papel. Habang nasa klase si Ella, napansin niyang naiwan niya ang kanyang notebook sa bahay. Nalungkot siya dahil may pagsusulat sila sa unang subject. Nilapitan siya ni Kim at sinabing, "Ella, may extra akong papel. Gusto mo gamitin mo muna?" Masayang tinanggap ni Ella ang papel. Nakasunod siya sa pagsusulat at natapos ang gawain. Pag-uwi, gumawa si Ella ng maliit na drawing ng bulaklak sa papel at isinulat, "Salamat Kim, napakabait mo." Kinabukasan, inabot niya ito kay Kim. Natuwa ito at niyakap si Ella. Ano ang problema ni Ella sa simula ng kwento? Paano siya tinulungan ni Kim? Ano ang ginawa ni Ella upang magpasalamat? Ano ang naramdaman ni Kim nang makatanggap siya ng drawing? Bakit mahalaga ang magpasalamat sa kapwa? Maraming paraan para magpasalamat at bawat isa ay nagpapakita ng kabutihan ng puso. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot.
Paano ka magpapasalamat kung pinahiram ka ng lapis? Ano ang simpleng paraan ng pasasalamat? Alin ang hindi paraan ng pagpapasalamat? Bakit gumawa si Ella ng drawing para kay Kim? Ano ang dapat gawin kapag may nagpakita ng kabutihan sa atin? Gawin natin. Gumawa ng isang thank you letter. Ikatlong araw, mga gawain na nagpapakita ng pasasalamat. Happy face or sad face. Piliin ang tamang mukha batay sa sitwasyon. Tinulungan si Ana ng kaklase niyang buhatin ang mabigat na bag at sinabi niya, "Maraming salamat." Tinanggap ni Lito ang regalo ng kanyang kapitbahay, ngunit hindi man lang nagsabi ng salamat. Inabutan si Mark ng kanyang guro ng papel at kumiti siya at nagsabi, "Salamat po, ma'am." Tinawanan ni Rina ang tumulong sa kanya matapos siyang madapa. Binigyan si Joy ng kanyang kuya ng baon. Niyakap niya ito bilang pasasalamat. Ngayong araw, pag-aaralan natin hindi lang kung paano magsabi ng salamat, kundi kung paano ito ipakita sa gawa. Mga gawain o kilos na nagpapakita ng pasasalamat. Pagsabi ng salamat po ng may ngiti. Pag-abot ng tulong sa taong tumulong sa iyo. Paggawa ng simpleng thank you note o drawing. Pagsunod ng maayos sa tagubilin ng tumulong. Pagpapakita ng mabuting asal bilang kapalit ng kabutihan. Pagyakap o pagngiti ng taos-puso. Basahin natin. Regalo ni Tonton. Nahulog ang mga gamit ni Tonton habang naglalakad papasok sa paaralan. Agad na tinulungan siya ni Ben. Isa-isang pinulot ni Ben ang mga gamit at inabot kay Tonton. "Salamat, Ben," masayang sabi ni Tonton. Pagdating ng recess, hinati ni Tonton ang kanyang sandwich at ibinigay ang kalahati kay Ben. "Para sa iyo to. Salamat sa pagtulong ngayong umaga." Ngumiti si Ben at sinabi, "Walang anuman. Masaya ako na nakatulong ako." Ano ang nangyari kay Tonton habang naglalakad? Sino ang tumulong sa kanya?
Paano siya nagpasalamat kay Ben? Ano ang naramdaman ni Ben sa ginawa ni Tonton? Ano ang natutunan mo sa kwento? Ang tunay na pasasalamat ay nakikita sa gawa at hindi lang sa salita. Magpasalamat, tumulong, ngumiti at magbigay galang. Ang bawat maliit na aksyon ay nagpapakita ng kabutihang puso. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tamang gawin kapag may nag-abot sa iyo ng papel? Anong kilos ang nagpapakita ng pasasalamat? Nakatanggap ka ng tulong. Ano ang dapat mong gawin? Ano ang ginawa ni Tonton para kay Ben sa kwento? Bakit mahalaga ang magpasalamat? Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Ikaapat na araw, pagpapakita ng pasasalamat sa kabutihan ng kapwa. Sabihin kung gawing wagi ang mga larawan at gawing mali kung hindi. Kapag tayo ay tinulungan ng ating kapwa, dapat tayong magbigay ng pasasalamat sa kanila. Ano ang pasasalamat? Ang pasasalamat ay pagpapakita ng pagkilala o pagtanaw ng utang na loob sa taong gumawa ng kabutihan sa atin. Bakit mahalagang maging mapagpasalamat? Nagpapakita ito ng mabuting asal. Ipinapakita natin na pinahahalagahan natin ang ibang tao. Nakapagpapasaya ito sa taong tumulong sa atin. Paano ipinakikita ang pasasalamat? Pagsasabi ng salamat. Pagngiti at pagtanaw ng utang na loob. Paggawa rin ng kabutihan pabalik. Paghahanda ng simpleng sulat o mensahe. Pagyakap o pag-apir bilang pagpapakita ng tuwa. Ang isang simpleng salamat ay nakapagpapagaan ng puso ng taong gumawa ng kabutihan. Gawin natin. Iguhit ang buong puso kung wasto ang kilos at sirang puso kung hindi. Gawin natin. Gumuhit ng tao na gusto mong pasalamatan at isulat kung bakit.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!